Yan mga kapatid, at magandang gabi, magandang araw, tanghali, hapon at umaga, saan man kayo naroon. At narito na naman po ako at meron akong ibabahagi sa inyo na mga aral about sa katotohanan tungkol sa aswang. Ayan, may mga panibago na naman akong paniniliksik at pag-aaral sa mga sa mga aking tatalakayin. Yan, at bago po kayo magsimulang panoorin ay kung nagustuhan ninyo ang aking video ito ay paki-like, share at subscribe lamang po ang aking mga kapatid, ang aking ang aking YouTube channel na Maestro Apo at ang aking official page na Hashim Santalpon Tetragrammaton. Ayan mga kapatid, at aking tatalakayin ngayon ang katotohanan tungkol sa aswang. Ayan, sa mga aswang dyan na makakapanood dito sa aking social media ay na lang mga kapatid, at wag na lang kayong mag-react kung kayo ay aswang. Ayan, at aking tatalakayin kung ano ang gamit, at meron akong gamit dati na sa aking ginamot na aking itinago ng isang mutya ng isang gabunan, na nasa video ko yon mga kapatid. Ang gamutan ko dati, yan nasa video. Tapos nung paggagamutan ko, kinaumagahan ay nailuwa niya yung batong itim, at narito yan sa akin. Nasa akin yan, tinago ko. Yan ang mutya ng gabunan. Yan ay dala-dala ko yan mga kapatid. At dala-dala ko yung mutya na yan ng dating gabunan na ginamot ko. Yan, at ipapakita ko mamaya sa inyo, sa mga manonood nito, at aking tatalakayin ang katotohanan tungkol sa aswang. Yan. Bago pa lamang dumating ang mga mananakop, ang mga sinaunang komunidad sa Pilipinas ay naniniwala sa mga aswang. Iba't ibang klase ang aswang ang kinatatakutan ng mga Pilipino. Sila ay nahahati sa dalawang pangkat. Yan ang katotohanan mga kapatid. Ang mga bangkilan at karaniwang aswang. Ang bangkilan ay uri ng aswang na sinasabing nagmula sa angkan ng mga kadatuan. May kakayahan silang magsaanyong hayop tulad ng aso, ibon, baboy ramo. Yan mga kapatid, yan ang tinatawag na gabunan. Gabunan ang tinatawag na bangkilan na yan. Sa ngayon ay sa ngayong term ay gabunan yan mga kapatid. Pero dati bangkilan. At ipapakita ko mamaya yung yung isinuka ng aking pasyente. Yan na ipapakita ko mamaya ang sinuka ng pasyente na yan, at kung ano ang tangan yan. Yan mga kapatid. May kakayahan din silang gawing aswang ang karaniwang tao. Yan. Sa pamamagitan ng pagsalin ng perlas na itim mula sa kanilang bibig sa taong nais nilang maging aswang. Samantala ang mga karaniwang aswang na tinatawag na iyong mukhang tao sa umaga, sila ay nakikihalubilo sa karaniwang tao, nagtatrabaho, kumakain ng karaniwang pagkain, nagsisimba, gumaganap ng iba pang aktibidad sa mga normal na tao. Ngunit sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, sila ay nagpapalit ng anyo upang lumamon ng lamang loob at umiinom ng dugo ng mga tao. May mga iba't ibang uri ng karaniwang aswang. Ang asbo at awok ay nagpapalit ng anyo bilang malaking aso at baboy ramo upang kumain ng laman loob ng mga tao. Samantalang ang abwak ay naninila ng kanilang biktima sa anyong bayawak. Pinakapopular na karaniwang aswang ang manananggal at tiktik. Ang manananggal ay may kakayahang hatiin ang katawan sa dalawa at magkakaroon ng pakpak katulad ng isang paniki. Samantalang ang tiktik ay kaya niyang pahabain ang kanyang dila upang higupin ang sanggol mula sa sinapupunan
ng isang nagdadalang tao. Yan. Sa bandang katimugang bahagi ng bansa, kilala ang mandurugo bilang isang maganda at maamong dilag sa umaga, ngunit nagiging ibong mandaragit sa gabi. Pinapaniwalaang sila ang mga dating kinari o kalahatang diwata at kalahating tao o engkanto na naging aswang. Matapos lukuhin ng lalaking iniibig, pinapangilaga naman sa tuwing may lamay o burol ng patay. Ang mga atake ng mga balbal ay isang uri ng aswang na kumakain ng karne ng patay na tao. Yan. Matalas ang pangamoy ng balbal sa bangkay. Pinapalitan ng katawan ng saging ang bangkay upang hindi malaman ng mga kamag-anak ng namatay na nilamon na niya ang kanyang bangkay. Kinatatakutan naman ng mga mangingisda ang mangindara, yan, ang isang aswang sa tubig. Sila ay nakawangis na isang sirena, ngunit lumalamon ng tao. Ginagamit nila ang kanilang ganda o gandang mukha upang malinlang ang mga mangingisda. Yan. Sa Pilipinas, ang aswang ay pinapaniwalaang nakasentro sa isang isla ng Panay, Capiz, Siquijor. Ang pagiging aswang ay maaaring namamana o heredity. Yan. Katulad ng mga psychic ability o acquired o maaaring aralin. Yaong ang mga ipinanganak sa lipi ng mga aswang ay may natural na kakayahang magpalit anyo o anumang hayop na kailangang naisin upang malansi ang kanilang biktima. Sa ibang salita, sila ay may kapangyarihan o hugis sa terminolohiyang English. Yaong ang mga nag-aaral naman ng itim na mahika ay umuusal ng mga orasyon na nagpapahid ng mga langis sa katawan o kaya lumulunok ng mutya. Yan. O maliit na batong itim o puti upang makapagpalit ng anyo bilang halimaw o hayop. Ang pagiging aswang ay maihahanay sa ilang active psychic power kagaya ng telekinesis, levitation, at materialization o magpapalabas ng pisikal na bagay gamit lamang ang isip. Ang pagkain ng laman loob o pag-inom ng dugo ay maaring parte lamang sa seremonyas upang mabuhay ang kanilang kapangyarihan o maaaring naklase lamang ng ganoong sistema. Gayunpaman, sa aking pananaw, magkakaroon ng kapangyarihang makapagpalit ng anyo ay isang napakalakas at kakaibang kapangyarihan na maaring kumuha ng isang tao o makuha ng isang tao. Hindi matiyak kung ano ang hugis o shifting ay itim o puting salamangka. Kagaya ng aking sinasabi, ang salamangka o mahika ay neutral. Ito ay nagiging mabuti lamang o masama depende sa paraan ng paggagamit ng layunin ng gumagawa. Yan mga kapatid. At ipapakita ko ang mutya na sinasabi ko dati, na may ginamot ako dati, nasa video ko yon. Sa isang account ko yata yon na video. Yung ginamot ko na aking pasyente na babae yon. Ewan ko, nakita ng ibang manonood ko. Nung ginamot ko siya nung gabi, yan, kinaumagahan ay nilabas niya ang kanyang ang kanyang isinuka na puti ay na itim, mga kapatid. At ito ay naisuka niya at pinadala niya sa akin itong tinatawag na birtod o mutya ng isang gabunan. Kasi mga kapatid, nahawaan siya sa pagkain lang. At narito ang tinatawag na birtod na kanyang
ano dati na napasama lang sa pagkain. Ayan, at narito mga kapatid. Ito rin mga kapatid ay ang tinatawag na pangatiko sa mga tao. Kumbaga sa manok ay 'yon ang pang ano mo para mahuli mo yung yung isang sapain mo. Ayan. Ito mga kapatid ay naisukan niya. Itong itim na ito. Itim na bato na naisukan ng aking pasyente dati. Nung simula na nagamot ko yung pasyente ko na yon, nung sabi ko sa kanya na ipadala niya yung bertud ng tinatawag na kanyang naisuka, kasi mga kapatid, nung time na naipadala niya na sa akin at last chat niya na sa akin ay binlock ako ng aking ginamot na yun. Siguro nahiya siya sapagkat na ano niya na nahiya siya siguro sa kanyang nangyari sa kanya na naging isang gabunan siya na aswang. At ito mga kapatid, nang ipinadala niya sa LBC, mahigit na rin to mga kapatid, mahigit mga 2 taon ko nang inalagaan ito, na dala-dala ko ito. At ito rin yung paraan mga kapatid para malaman ko kung aswang ang isang tao. Pag meron kang mutya na galing sa gabunan na isuka, ay itago mo ito. Hindi na sinasabi na ibabaon mo yung tinatawag na mutya, ibabaon daw sa lupa para mamatay yung bertud. O nahulog ito nung naisukan niya, nung huling suka niya nahulog. Pero mga kapatid, pag meron kang mutya na galing ito, pag ginamit mo sa tama, ay malalaman mo at matutuklasan mo kung ano ang lihim ng isang tao, mga kapatid. Kasi ito mga kapatid, alam mo kung ano, sasabihin ko sa inyo kung ano ang teknik para malaman kung aswang ang isang tao. Pag meron kang mutya na ganito mga kapatid, pag dala-dala mo ang mutya, pagkaharap mo ang tao, ay dumudura yan sa iyong harapan, dumudura yan. Talagang ang sikmura nila ay parang hinahalukay pag meron kang mutya ng dating gabunan. Yan. Ito mga kapatid ay hindi to nilulunok. Ito ay dala-dala ko lang. Ito ay kumbaga pag inilabas ng isang gabunan ang kanyang bertod, ay pwede mo itong dalhin pang depensa para malaman mo ang kaharap mo kung aswang, kung hindi. Ito ang katotohanan dyan. Pag yung kausap mo mga kapatid ay panay dura ng dura, doon mo malalaman mga kapatid na isang aswang yan. Panay dura ng dura. Pagkaharap kanyan, pag nagkatitigan kayo at daladala mo ang yung mutya, dudura yan mga kapatid, dumudura. Pangalawa mga kapatid, para malaman kung aswang isang tao, pag ikaw ay may hawak na ganito mga kapatid, ay nakayuko yung mga yan. Nakayuko ang mga taong aswang o nasalinan o nahawaan man, ay yumuyuko yan sila. Hindi yan sila nakakatagal kasi gawa nung sa bertud ng iyong tangan. Yan ang sinasabi nila para mawala ang bertud ay ililibing. Mali yung mga kapatid. Nasa sayo naman mga kapatid kung gagamitin mo ang bertud ng isang gabunan, kung gagamitin mo sa tama o sa mali. Ito mga kapatid, ginagamit ko lang ito para makumpirma kung aswang ang isang tao. At mga kapatid, at kung aswang at talagang hindi talaga sila mga kapatid, di sila sa isang manggagamot. Kasi pagkaharap mo pa lang, dumudura yan sila. Nakadura yan kasi gawa sa bertud ng isang gabunan. Totoo yan mga kapatid. Yan, subok ko ito. Dala-dala ko to kahit saan ako magpunta. Ay talagang malalaman ko talaga pag aswang ang isang tao. Unang-una mga kapatid, lagi yang umiikot ang mata niyan. Umiikot yung mata niyan na parang nakaganyan mga kapatid. Yan, nakaganyan. Yan ay isang sign na yan ang taong yan ay aswang yan, na palaging umiikot. Kasi natatarantayan sila. Natatarantayan bukod nasisense nila ang bertud ng ng isang gabunan. Doon mo malalaman mga kapatid na pag ang tao ay umiikot yung pilik mata niyan, ay sign niya na yan ay isang aswang mga kapatid. Ang pangalawa, dura ng dura. Yan.
Ang pangatlo naman mga kapatid, hindi mapakali yan mga kapatid, talagang mainit sa katawan pag meron kang bertod na ano. Ito naman ay nanggaling nanto sa ipinasuka ko sa aking isang pasyente. Dati yung babae na pinasuka ko ng ano, unang-una lumabas yung maraming laway kasi hindi na nakakatulog tuwing gabi mga kapatid. Hindi na nakakatulog, lagi na siyang balisa, kung ano-ano na yung kanyang iniisip. Tapos parang mahahati daw yung ano niya, yung mahihiwalay na daw yung kanyang balakang. Ay nung ginamot ko siya, nagmakaawa ang kanyang nanay. Ayun, na pagka kinamagahan ay naisuka niya, last na niya na isuka to. Sabi ko sa kanya, kung okay lang sa'yo na ipa-LBC mo sa akin yung bertod na yung sinuka, pero hindi ko sinasabi na ano, na yan pala ang pamamaraan para malaman kung aswang ang isang tao. Sinabi ko sa kanya, kung gusto mong ipadala sa LBC, ipadala mo na lang. Nung napadala niya sa akin sa LBC, yan, ay ano mga kapatid, pinadala niya. Tapos nung time na yun na sinabi ko sa kanya, sana tuloy-tuloy na ang pagaling mo at ano, at wag mo nang intindihin yung mga pangyayari na naganap sa buhay mo at ituring mo itong maging isang alaala lamang. Nung time na nahiya siya, binlock niya ako, hindi na siya nagparamdam sa akin o nagpasalamat siya sa akin na ginamot ko siya. Nung time na yun na inapadala niya sa akin, yun na, binlock niya na ako at wala na kaming komunikasyon ngayon. At ito na yun mga kapatid, ang inaisukan niya. Yan. Talagang malalaman mo rin mga kapatid pag merong ano, merong aswang na ano mga kapatid, merong aswang na galit sa isang manggagamot. Tapos meron kang ano nito, meron kang tanga na isang bertod ng babunan, ay talagang naglalangis yan mga kapatid. Talagang madulas. Ibig sabihin niya may aswang na nagagalit sa iyo, na gusto kang atakihin pero hindi niya magawa. Ayan ang ano niyan. Ayan yung tinatawag na katotohanan. Yan. Hindi lahat ng sinasabi na pag may tanga nito ay aswang. Hindi po mga kapatid. Alam ko ang mga kalakaran ng mga yan. Hindi nakakatagal yan. Pag nakaharap ko yung mga yan, dumudura yan mga kapatid. Dumudura yan. Totoo yan mga kapatid. Tested yan. Dumudura. Pangalawa, yung umiikot yung mata, yung balintataw niya, umiikot yan. Yung pangatlo, pag mayroong galit sa'yo na isang aswang ay naglalangis ito, dumudulas itong bertod ng ano na ito, ng gabunan. Matagal ko nang itinago to mga kapatid. Matagal ko nang itinago. Iba ito sa mga bato, iba ito sa bato umo na iba iyan sa bato umo, at iba naman ito sa bertod na ano na aking inaano sa inyo, yung ipinakita. Kasi mga kapatid, pag ano kasi ngayon ko lang kasi na isipin na i-vlog ito at inilabas ko tong ano, ang bertod na ito. Yan ang dala-dala ko yan kung saan man ako magpunta mga kapatid. Yan, pag may nakakausap ako mga kapatid, hindi sila makakapag ano sa akin, hindi sila makakatago ng kanilang sikreto. Ayan, minsan yung iba ilag yan sila sa akin at hindi nakakatagal. Ayun yung katotohanan dyan, na hindi lahat ng bertod, na pag mayroon kang bertod na hawak na ganito ay aswang. Hindi mga kapatid. Ito ay ginagamit mo para ito ay ginagamit para malaman mo kung aswang ang isang tao. Pero kung lulunukin mo ito ay talagang magiging gabunan ka. Pero kung ito ay gagamitin mo lang na maging isang mutya ng gabunan, o yan tinatawag na mutya ng gabunan, o isang bertod ng isang gabunan, pag ito ay hawak-hawak mo mga kapatid, malalaman mo kung sino talaga ang mga taong may tinatagong lihim. Na ano, ako mga kapatid, kahit dumadayo ako sa sa isang lugar, simple lang ako mga kapatid, pero alam ko ang mga galawan ng mga mga simpleng galawan ng mga yan.
Kahit anong tago man nila, kahit anong paninira nila sa akin, ako ang nakakaalam ng katotohanan. Yan. At dapat maging maingat tayo sa mga sa totoo ngayon. Ako ay nag-iingat dahil hindi natin alam ang mga nakakahalubilo natin. Lalo na sa ibang lugar ay laganap na ngayon yan mga kapatid. Ayan. Yan lang ang ano ko mga kapatid. Yan lang ang mga maitatalakay ko ngayon sa inyo, yung ang katotohanan tungkol sa aswang. Sa totoo lang mga kapatid, hindi lang isang aswang, napakarami ang mga aswang. May tiktik, may balbal, yan. May manananggal, may gabunan, may marami mga kapatid. Kasi sa totoo lang, kung aaralin lang ang mitolohiya, kung aaralin ko lang yung mga mitolohiya mga kapatid, ay napakarami. Alam ko rin kung anong mga kahinaan ng mga yan. Kaya hindi nila ako matatalo sa larangan spiritual na labanan. Kung sa spiritual man lang, ay kung may makakarinig lang man dito na aswang, o may makapapanood dito sa live live knocking ito, yan, ay pumunta lang kayo dito sa bahay para magkasubukan tayo. Ayan lang yung mga dyan, mga magre-react ko mga kapatid. Inaano ko lang yung katotohanan para yung mga taong walang kaalam-alam, merong mga mga kapatid, meron silang ideya o opinion na ganun pala ang isang tao. Yan lang ang ko sa inyo mga kapatid. Kaya sana may matutunan kayo ngayong araw sa live kong ito. At kahapon din kasi mga kapatid, busy din ako, may mga gamutan. Yan. At ngayon ko lang naisipang mag live. At at marami pa tayong tatalakayin. Yan. Ito naman mga kapatid ay dinadala ko to sa mga piyestahan. Yan, sa mga piyestahan, sa may mga okasyon, kung ano man. Yan. Pag nakakausap ko sila, nakikalubilo, pag yan ay dumura sa harapan mo, pag tumalikod na dumura sa iyo, matik yun mga kapatid, sila na. Yan. Tsaka pagkausap mo ay umiikot-ikot yung balintataw, yan ay wag ka nang mga kapatid, wag na kayong sign na yan na wag ka nang magtiwala sa mga taong ganyan. Ako mga kapatid, hindi sa mga pagkain sa ibang handaan, sa ibang lugar, hindi ako basta-basta nagtitiwala mga kapatid. Pag alam ko nakakaiba at mabigat yung pakiramdam ko, lalo sa handaan, na hindi ako kumakain. Nung nalaman ko, nung pinag-aralan ko kung paano ang kahinaan, kung paano ang pamamaraan nila para mahawaan ng isang kung gusto nilang mahawaan ng isang tao, yan mga kapatid. At sa susunod itatalakay natin yan sa next vlog ko, kung paano manghawa ang isang aswang sa isang taong normal. Yan ang tatalakay natin next vlog. Ayan, hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all.